Magandang araw po, Sir Nard, at sa mga taga-subaybay ng inyong channel. Isa rin po ako sa mga silent listeners. Nakahiligan ko na po at naging libangan ang pakikinig ng mga kwentong may kaugnayan sa kababalaghan. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa aking sariling karanasan tungkol dito na hindi ko malilimutan. Tawagin niyo na lamang po ako sa alias na Ramil. Marahil ay nakaugalian ng karamihan ang magtirik ng kandila sa mga puntod ng ating mga yumaong mahal sa buhay tuwing sasapit ang undas. Kung hindi naman ay kadalasan sa ating mga altar na tayo nagtitirik ng kandila kung saan nakapwesto sa ating mga kabahayan kung sakaling hindi man tayo makapunta sa mga sementeryo kung saan doon nakalibing ang ating mga sumakabilang buhay ng mga kamag-anak. Naging ugali ko na rin po ang magtirik ng kandila, magpadasal, magpamisa sa araw ng kamatayan ng aking ama tuwing disperas ng undas dahil ito rin mismo ang anibersaryo ng kanyang kamatayan. Pero dahil sa dami ng gawain sa paaralang pinaglilingkuran ko, bilang isang punong guro, kahit walang klase, ay nawaglit sa aking isipan na ang araw na ito nga pala ay ikaunang anibersaryo ng pagkamatay niya. Kaya't paglabas ko ng paaralan ay humahangos ako patungong sementeryo para magtirik ng kandila sa puntod ng aking yumaong magulang. Medyo may namumuo ng dilim kaya kahit halos alas 5 pa lamang ay parang gabi na. Ipinarada ko ang aking owner type jeep sa gilid ng daan sa sementeryo na pinakamalapit sa libingan ng aking ama. Mula roon ay ilang puntod ang aking lalampasan, kaya doon pa lang ay matatanaw ko na ang daan patungo sa nicho ng aking pakay. Pinatay ko ang makina ng aking sasakyan at binagtas ang daan papasok ng sementeryo. Malapit na ako nang makarinig ako ng mga tinig na tila nagdarasal. Hindi ko mawari kung bakit tila naghatid ito ng kilabot sa akin. Parang nais manayo ng mga balahibo ko sa batok. Iginala ko ang aking paningin upang alamin kung saan ito nanggaling. Ganoon na lang ang pagtataka ko nang makitang mula ito sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalibing ang aking ama. Hindi nabanggit sa akin ng aking asawang si Susan na may pinapagdasal ito sa libingan. Nakita ng aking mga mata ang puro nakaitim na mga babae. Hindi ko lubos na maunawaan ang pagsasagutan ng mga ito, pero malakas silang umuusal ng panalangin. Pinatitingkad pa ng kulimlim ng panahon ang malakahil na ningas ng malalaking kandilang hawak ng bawat isang nagdarasal. Wala akong mahitsurahan sa mga babaeng iyon na ang mga muka ay natatakpan ng itim na belo. Hindi ko maipaliwanag sa aking sarili ang biglaang pagbangon ng buhok sa aking batok nang manuot sa aking ilong ang amoy kandilang simoy at may kakaibang kilabot na inihatid ang biglaang paghaplos ng malamig na hangin sa aking balat. Nais kong alamin mula sa aking asawang si Susan kung sino-sino ang mga nagdadasal na ito, kaya't kinuha ko ang aking cellphone at nagsimulang magdut-dot. Ilang minuto rin akong naghintay. Sending field. Wala akong signal. Hindi nakarating ang aking text message. Nagpasya na lamang akong maghintay na lang matapos ang mga nagdadasal upang hindi magambala ang mga ito. Saka lamang ako pupunta at magtitirik ng kandila sa puntod. Wala namang daraanan ang mga ito paalis kundi yaong daan ding tutuntunin ko pa roon.
Marahil ay sasalubungin ko na lang sila at pasasalamatan. Muli kong tinanaw ang mga babae. Patuloy pa rin ang kanilang pagdarasal. Sinulyapan ko ang isang kandila at pusporo na aking dala sa passenger seat ng aking sasakyan bago ko isinandal ang aking likod sa upuan sa harap ng manibela. Bukod sa amoy kandila ay may humalong kakaibang amoy sa aking ilong. Tila amoy sunog na tubig. Nakalimutan ko nga palang tingnan ang radiator ng sasakyan ko bago umalis sa eskwelahan. May kaunti nga palang leak kaya nagbaon ako ng 1 galong tubig pagpasok kaninang umaga. Dali-dali akong bumaba at itinaas ang hood ng aking sasakyan. Mainit ang singaw na sumalubong sa aking mukha. Nag-init nga ang makina nito. Kinuha ko ang basahan at galon ng tubig sa likod ng aking sasakyan. Tinakpan ko ang radiator cap at sa kadahang-dahang pinihiti yun. Mainit na tubig at hangin ang naramdaman kong ibinuga ng radiator sa aking kamay. Nanatiling nakatutok ang aking palad sa takip hanggang sa tumigil ang pagsingaw ng radiator. Dinunghap ko ang susi sa ignition switch at pinaandar na ang makina. Unti-unti ko na ring sinalina ng tubig ang radiator hanggang sa ito'y umawas. Sinilip ko ang temperature gauge. Normal na ito. Ibinaba ko na ang hood sa kinuha sa upuan ng sasakyan ang posporo at kandila na aking dala. Hinugot ko na rin mula sa switch ang susi ng owner type jeep. Madilim na ang paligid. Nang bigla akong natigilan, wala na ang alingaw-ngaw ng mga nagdadasal. Bagamat may nalalanghap pa rin akong amoy ng kandilang naupos na. Tinanaw ko ang nicho ng aking tatay. Wala na ni isa mang nagdadasal akong nakita. Saan nagdaan ang mga iyon? Bakit hindi ko man lang namalayan? Wala naman iba pang daraanan ng mga iyon kundi sa tabi ng aking sasakyan. Ginala ko na ang aking mga paningin. Malinis. Ngayon ko lang napansin na wala kahit isang anino sa alinman sulok ng sementeryo na naabot ng aking tanaw. Kakaiba ito. Dahil pagsapit ng mga ganitong araw ay may mga nagpupunta na rito ng maaga upang makaiwas sa dagsaan ng maraming tao sa araw mismo ng undas. Biglang nangalisag ang aking mga balahibo at yumakap sa aking kabuuan ang kakaibang lamig tulad ng sumalubong sa akin kanina. Pagkakita ko sa mga babaeng nagdarasal, hindi ko kaagad maihakbang ang aking mga paa. Unti-unti na akong binalot ng nakasisindak na takot. Parang ayaw ko nang tumuloy sa puntod ng aking tatay. Baka kung ano pa ang aking makita sa patuloy na pagdidilim ng kapaligiran ng libingan. Pero nagsadya ako rito para ipagtirik ng kandila ang aking ama. Iyon ang aking pakay. Wala nang iba. May dapat pa ba akong katakutan? Baka naman hindi ko lang talaga namalayan ang paggalis ng mga babaeng iyon. Bulong ko na lamang sa sarili na pilit pinapalakas ang aking loob. Nang nagsimula na akong humakbang sa puntod ng aking ama, ay naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking tuhod. Pero kinaya ko ito at talagang dapat kong labanan ang matinding kabog sa aking dibdib. Sa 40 taon kong nang pamamalagi sa daigdig, ay wala pa naman akong nakikitang anumang dapat kong katakutan. Ngayon pa ba? Bulong ng aking utak. Pero sa aking sarili ay alam kong mabilis na sumisibol ang binhi ng nagpupunlang sa lagimsim. Pagkasindi at pagtiri ko ng kandila, Sir Nerd, ay nagsimula na po akong umusal ng panalangin para sa aking tatay habang gumagala ang aking mga mata. Nang biglang sumalakay
ang hindi ko nasalag na sindak sa aking dibdib. Nawala ang isip ko sa pananalangin. Bakit nga ba wala akong makitang kahit isang patak ng kandila? Inilapit ko ang aking muka sa lupa at lumakad sa paligid ng nicho. Inaninaw ko ang inaasahan kong mga tulo ng malalaking kandilang hawak ng mga nagdadasal kanina. Ngunit wala talaga. Wala. Ngunit may isa pang bagay na mas lalong nagbigay pansin sa akin. Naroon sa isang sulok ang tila kapirasong itim na tela. Nawari ko'y ang belo na nakabalot sa mukha ng isa sa mga nagdarasal kanina lamang. Dahan-dahan ko itong nilapitan at akmang dadamputin ng biglang may kung anong bulong akong naulinigan sa nakabibinging katahimikan. Isang bulong na hindi ko mawari kung anong klaseng lengguwahe. Ngunit nang muli akong nag-ikot ng paningin sa buong kapaligiran, ay wala man lang akong nakitang tao maski sa kalayuan. Patuloy lamang ang naririnig kong bulong na habang tumatagal ay para bang dumarami sila. Kasama ng aking panalangin inuusal, ako ay tuluyan ang nilamon ng matinding takot. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng aking pusong bumubundol, wari sa aking lalamunan. At parang sasabog ang aking ulo na pakiramdam ko ay lumalaking pagkalaki-laki. Hindi ko na napansin kung paano ako nangros bago mabilis na tinahak ang daan pabalik patungo sa aking sasakyan. Parang ramdam ko na kahit anumang sandali ay may dadakma sa aking likuran. Halos lundagin ko na ang upuan ng owner jeep ko, Sir Nard. Hindi ko na matatagalan ang nararamdamang takot. Nakaupo na ako sa loob ng sasakyan nang bigla akong matulala sa pagkakaupo sa harap ng manibela. Ang susi ng sasakyan. Diyos na mahabagin. Naiwan ko ito sa ibabaw ng nicho. Ipinatong ko nga pala yun doon kasama ang pusporo. Pagkasindi ko ng kandila, parang gusto ko nang sapukin ang sarili kong muka ng mga oras na yon. Maglalakad ako pa uwi kung hindi ko babalikan ang susi. Pero parang aatakihin naman ako at hihimatayin kung babalik ako sa nicho. Tumitingkad na nga ang dilim sa paligid at kung mag-iisip pa ako ay baka mga pana ako sa ibabaw ng nicho. Itinukod ko ang aking dalawang kamay sa manibela, pumikit ng mariin at huminga ng buong lalim. Babalikan ko ang susi sa isip-isip ko. Malakas ang naririnig kong sigaw sa aking utak. Kaya ko to. Kaya ko to. Mabilis akong bumaba sa jeep. Hindi ko lang lalakarin kundi tatakbuhin ang puntod. Kung kinakailangan kahit nakapikit. Bumaba na ako at tinahak ang daan papunta sa puntod ng aking ama. Nang makita ko ang isang matandang babaeng masasalubong ko sa daan. Nakaitim ito at nakatingin sa lupa habang marahang naglalakad patungo sa akin. Bala ko na sanang iwasan ito dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Ngunit di naglipat saglit ay nasa harapan ko na ito. Napakislot ako dahil dito. Nakakatakot ang anyo ng matandang babae. Maputla ang mukha nito. Payat at kulubot ang balat. Bahagyang uugod-ugod na rin ito. Bukod sa nakaitim ito, ay tila nagluluksa rin ang anyo nito. Nakatabingi pa ang ulo nito nang humarap sa akin. Amang, wika nito sa paos na tinig. Tila nagmumula pa sa ilalim ng hukay ang buses nito. Tatakbo na sana ako pero umiral ang aking habag at respeto sa matanda.
Lola, ano po iyon? Tila nagmamadali ka, usisa nito. Hindi naman po. Gusto ko lamang pong kunin ang naiwan kong susi sa puntod ng aking ama. At gusto ko na rin pong makauwi ng maaga dahil pagod na din po ako ng gusto sa trabaho. Gayon ba? Pero amang, may ipapayo lamang sana ako sa iyo ngayon. Anito sa pautal-utal na tinig. Ano po iyon? Kung sakaling marinig mo ang mga bumubulong na babaeng nagdarasal, ay wag na wag mo silang papansinin at kakausapin. Mapapahama ka. Bakit naman po? Hahabulin ko na sana ang matanda na mabilis nang naglakad pero tila humalo na ito sa kadiliman. Hindi ko alam kung talagang madilim lang sa daan at nakaitim ito kaya hindi ko na maapuhap ito sa kanyang dinaanan. Pero kinilabutan pa rin ako sa mga sinabi nito. Nang bigla akong matigilan, may kumalansing sa bulsa ng aking pantalon. Nakuha ko mula dito ang susi ng jeep. Napabuntong hininga ako ng malalim at nagtaka, Sir Nard. Alam kong naiwan ko talaga ang susi sa ibabaw ng nicho. Ngunit ito at nasa kanang bulsa ko. Nakalabas na ako ng sementeryo at medyo normal na ang tibok ng aking dibdib. Pero hindi pa rin mawala sa aking isip ang nangyari. Pilit hinahagilap ng aking utak sa maputing liwanag ng headlight ng sasakyan ang mga sagot sa mga katanungang hindi ko alam. Kung magkakaroon ng kaliwanagan, sino-sino at paano naglaho ang mga nagdadasal na iyon? Sino ang matandang nakasalubong ko at bakit niya ako binalaan? Ukol sa mga nakaitim na nagdadasal, paano napunta sa aking bulsa ang susi ng jeep na sigurado naman akong naiwan ko sa ibabaw ng nicho ng aking tatay kasama ang posporo? Pagkarating ko ng bahay ay doon ko naikwento sa aking asawa ang lahat ng pangyayari. Hindi daw siya nagpapunta sa mga nagdadasal doon sapagkat wala siyang nakausap na maaaring magpunta sa mga oras na yon. Hindi siya makapaniwala sa akin na ikwento at sinabi na lamang na baka dala daw ng pagod ko iyon. Tay, bulong ko na lamang sa aking sarili. Salamat po at hindi nyo na ako hinayaang bumalik sa inyong puntod. Kung nagkataon, baka kasama ko na kayo riyan. Wakas,